doon lang ako sa issue ngayon kasi pupunta kayo Senado, di ba? So, Nalinaw ka. kunyari, kayong dalawa, mabibigyan ng... Kung kayo na ba? Kung kayo na ba? Okay. December uli. So, yung savings, kunyari, December uli, abutin nila eh. Tapos ng taon? Oo. May savings, binigyan kayo ng 1.6 million pesos. Tatanggapin niyo ba yun? O dadalhin niyo sa ibang bagay? Kasi savings, pera ng tao yun eh. So, may karapatan naman yung Senate President na ipamudmod sa mga komite daw. No? Legal. Legal. No? Pero kayo, 1.6 million. Kayo ang uupo doon na pera ng bayan, 1.6 million. Anong gagawin niyo doon? Nung naging presidente po si Pinoy, sabi ko na from 2000 Layo. sabi ng kamag-anak. Ngayon po na tumatakbo, syempre, nag-uusap na po kami tungkol sa polisiya. Pero nung from 2010 until the time po na October na nag-file po tayo, sabi ko, 5 beses ko lang siya ita-text. Happy birthday, Merry Christmas, kumusta na, mga ganyan lang, no? Pero pagdating sa polisiya, hindi po tayo makikialam. Of course, ngayon po na tumatakbo tayo, nag-iba na ho yun. At Mike, may pangatlong elemento dyan. please. Dapat hindi nakapasa yung unconstitutional provisions na nandun ngayon sa anti-cybercrime law. At pangatlo, dapat matagal na rin nalipin ang ating antiquated libel law. Pati yung United Nations sinasabing antiquated, naipasok pa sa anti-cybercrime. Pwede ka pang makulong doon. Yun na nga. Sa anti-cybercrime, may pinasok doon. Kahit si President May sabi niya kaya na siya i-criminalize. That's right. Pero pinirmahan niya yung batas. Kaya nga i-harmonize natin at isang magandang framework para i-harmonize lahat yan, yung FOI bill. Well, alam ko, hindahin na rin yung pag-decriminalize ng libel. Kaya ko, yun na yung best way forward. No? Pagdating po sa mga media men natin, mga media personalities po natin, pagdating rin po sa cybercrime, pag napasa na po yung decriminalization of the libel law, talagang yung mga provision po sa cybercrime, mawawalang bisa na po. Talaga bang public service ang gusto nyo? Kasi ba't senador agad? Bakit? Di ba, like si Bam, hindi ka nag-member ng House. Ba't senador agad? Baka hindi ba, ang iniisip kasi ng... Well, unang-una, yung public service naman ho natin, nangyari na yan sa private sector no, at sa government sector. No, nung panahon po na nasa gobyerno po tayo, para po sa akin, public service yan. Kahit yung mga ilang taon na nasa media ho tayo, feeling ko public service din po yan. No? Especially itong last 6 years na nasa social enterprise po tayo, tumutulong sa mga... Ganon. Tingin ko kasi, we can do public service in any way. Hindi ko na kailangan. Hindi ko sinabi 35 po. Pecha nung taon 35 anyos. Yes, sir. Okay, Bang, tatanungin ko kayo pareho kayong kakoalisyon ni Pangulo o ni Pinoy. Ha? Lalo, unahin natin si Bam Liz, ha? Dahil ikaw, hindi ka lang kakoalisyon, kapartido, liberal, pinsang ka pa. Yes, sir. Isang buo. Kung ikaw na nga, ang ihalal na isa sa mga senador sa Mayo, kaya mo bang kontrahin ang pinsan mo sa iba't ibang mga issue at mga panukalang tatalakayin sa Senado? Naman. Lahat na lang nang sabihin naman na kanyang na gusto namin, ganito baho ka na lang ng insan, basta ikaw, approve, o relasyon nyo, parang naglalaro ba kayo ng bata? Plus, iba yung breeding, yung upbringing mo. Anong alam mo sila hindi sila Bakit sa ganyan magsalita? Kasi tanong mo sa kanya. Anong kinalaman nung dito sa... Ano tanong mo? Takawagan, ganyan. Siya. Silang dalawa, kakoalisyon. Lalo pa ito si Bam. Hindi partido pa liberal. Pinsang buo pa. Handa ba siya na kontrahin ang Pangulo, si Pinoy, pinsan niya, kung siya na nga ba, maging senador, at merong mga panukala, merong mga prinsipyo. Una-una sa panahon ninyo, prayer ko po kami na hindi mag-agree sa lahat ng mga bagay-bagay. No? Kung titignan niyo yung track record, importante nandiyan yung pusong gustong manilbihan, pero kontrahin. Ang relationship po kasi namin, parang kuya. Older brother siya sa akin talaga. Hindi ka barkada kasi hindi ko kami magkaedad. Pero kuya, in the sense na gumagabay, nagbibigay ng tulong, nagbibigay ng... Bumabaril ka ba? Hindi ko eh. Ayun. Hindi ako bumabaril. Anong klaseng tanong yung bumabaril ka ba? Hindi kasi, Aquino lang siya eh. Yun ang punto ko. Hindi ibig sabihin, Aquino dala niya apelido. Pero yung sasabihin na gagamitin siya ni Pangulong na, hindi ko nakikita kay Bam na tulad ng tanong mo, di ba? Na, hindi, tinatanong ko nga eh. Kasi hindi ko alam, ayokong... Nililinaw nga niya. Pangunahan eh. Nililinaw nga niya. Gawin na natin itong dalawang to, tayo na lang mag-debate. Okay, susunod. Gusto ko lang usalan sagutin rin, no? Sige. Yung tayong pagtakbo ho natin, nag-private sector ho tayo, nagbigay po tayo ng public service sa iba't ibang mga larangan. Pero ngayon, paminsan-minsan, kailangan tumaya ka rin. Kasi sinasabi ko po lagi sa mga sa proseso
ng politika, sa governance process. No? And sometimes, siguro sa isip nila, ikaw kaya tumakbo, mahirap yung gobyerno, mahirap yung politika, tumakbo pa naman. So palagay ko po, itong pagtakbo po natin, ito yung pagtataya naman po natin. Tayo rin nagsasabi, kasama tayo sa prosesong ito. O sige po, sa pagpapatuloy po ng ikaw na ba, senatorial interviews, tatanungin na po natin itong dalawang ating panauhin ngayong umaga, Risa Ontiveros at Mama Aquino, mga specific ika nga na mga issue at mga usapin, tulad ng natalakay na natin, political dynasty, freedom of information bill, tweet na daan, ngayon naman cybercrime law, nabanggit na rin. Ma'am, para naman sa akin, simple lang naman yung sa atin yan, no? Huwag tayong papabuli. Kasi ang China, napakalaking bansa niya, napakayaman, napakaraming armas, huwag tayong papayag na mabuli ng basta-basta. Pero habang hindi tayo pumapayag, kailangan ini-exhaust natin yung diplomatic means, no? Para ma-resolve yung issues na yan. Yung mga bansa po na may mga co-claim na areas, dekada na po yan, no? Hundreds of years na po yan. At kung gano'n ang magiging sitwasyon natin, edi iba na yan, no? But of course, labanan natin yan sa mga pamaraan na mapayapa at hindi po na aabot sa gera. Kasi sa totoo rin lang ho, hindi wala akong mananalo pag armed forces. Ako palagay ko yung basics muna yung bigyan natin ng pansin, no? Basic reforms in the military, yung sweldo ng ating mga infantry, yung mga pinakamababang rangko sa ating military, yung kanilang equipment. Even before we talk about modernizing, no? Let's make sure na yung mga kasama po natin sa militar ay may mga basic services at basic necessities po na tutugunan po sa kanila. Ano ang mga magiging unang ipaglalaban nyo sa Senado o mga paano patapos na po tayo? Kasi mga 5 minuto bago mag-alas 6, kikislat na yung ilaw ng satellite dito. Ibig sabihin nun, hoy, bayad kayo. Putol. Ang kapalit nun. Ano ang unang-unang mga panukalang batas ang ma'am, muna, okay. Alam niyo po, para po sa amin naman para po sa akin, no, naniniwala po tayo ng Pilipino, magaling, matatalino, masisipag, no, wala lang pagkakataon, no. Opportunities hindi po napupunta sa lahat, napupunta lang sa ilan. Kaya kailangan paramihin ho natin yung mga opportunities sa ating bayan, mga oportunidad ng mga kabataan, makakuha ng trabaho na tama, akma sa kanila, maganda yung sahod, may dignidad. Sa mga nagdinegosyo, training programs, financing programs, access to market, matulungan po yung mga kababayan po natin gusto magnegosyo. Yung mga tinatawag nating informal sector, paano sila palakihin yung mga negosyo nila para maging small enterprise po sila. So at the end of the day, tulong ho yan, no, para sa mga kabataan natin, educational reforms po pagdating sa ating industries para magkaroon ng trabaho. Bumaba po yung ating unemployment numbers po natin, especially with regard to the youth. Tapos pagdating naman po sa mga entrepreneurs po natin, ma-feel ho nila na sinusuportahan sila ng gobyerno, hindi po pinapahirapan. Mababaan mo kaya yung interest sa loan? Utang dahil kailangan ng pera. Hindi pwede sa batas yun. Pwede kang amyendahan yun. Market forces ang tawag doon Pwede sa kang amyendahan yun. Kasi hindi mo pwedeng ako, pag nakita ko yung interest, talo na agad ako sa kapital, di ba? Well, ang pwede kong gawin dyan is magkaroon ng provisions, especially yun sa mga pinakamaliliit, ng mga long-term loans or grants para sa mga oportunidad. Opo, opportunities po para sa mga kababayan ho natin. Ipakita natin, we give the opportunities to our countrymen, sila mismo yung magpapakita. Ako, trapo yung mas masakit yung mas masakit. Yung epal kasi sa totoo lang, sometimes wala kang choice kasi kayo yung nagpapakilala So parang sa totoo lang, di ba, pag kailangan mong pakilala, kailangan mo sabihin kung sino ka, ganoon talaga. Pero yung trapo kasi, ibig sabihin nun, hindi ka naniniwala sa mga paninindigan mo Yun yung mas masakit para sa akin. O sige, bilang pangwakas, yan, tama-tama, 2 minuto bago mag-ikasampu. Bigyan natin ng isang araw, no? May tigi isang araw kayo, sausapin ng mga butante. Babayaran mo yung satellite? Pare? Salamat, Higa. Hindi kasi sweldo natin dito. Salary deduction to. Bawas natin sa campaign.